Mga kababayan, mga katambay, si Katambay Manong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Ang ating pong Vice President ay nag-update na po sa atin mga tambay kung ano po ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte dahil nasa The Hague na po siya sa may ICC sa Netherlands. At in-interview na po siya mga tambay kasama po ang media at syempre po ang ating mga kababayang vlogger mga katambay. Ito po, nagkaagulo po ngayon ang mga supporters po ng ating pamilya Duterte mga katambay. Pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin ang kanyang update sa atin mga katambay. Ito na po, umpisa na po natin. Of the detention center, and he is in good spirits. He is well taken care of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Yan lang. But very recently sa meal nila, meron ng rice. So that was a good development. And then we discussed about his legal team, and we discussed about the family, and we discussed about the country. Gano'n po katagal niya? Okay, questions now. Gano'n po katagal yung visit niyo kay President Duterte? The visit lasted for an hour, so it was from 4 p.m. to 5 p.m. VP, what was his reaction or ano po yung kinuwento niya tungkol dun sa nangyaring initial appearance kanina? Hindi namin na-discuss. Hindi namin na-discuss yung initial appearance niya kanina. Sorry. We did not discuss his initial appearance, and we only discussed the lawyers and the legal team and what we are going to do in the next 4 days. Yes. VP, were you surprised that the former president appeared via live stream? Were you expecting him to see him there at the chamber? I had no expectations. I did not know. I did not know he was appearing before a live stream. But I think it was the decision of the doctor. So inside the facility, all the decisions are made by the doctor. VP, what's the plan now? The next hearing is September 23 pa. How will the family prepare for this? May rotation ba? Okay. So I have not discussed the arrangements with next of kin and relatives here. I will discuss it with them tonight, and I will relate to them also what the president said and what the president wanted them to know. And so yes, we haven't made arrangements yet, but I will not leave until a relative comes to make sure that there is a next of kin living here. Yes. VP, tungkol po sa usapan nyo ni dating Pangulo, may hiniling po ba sa inyo? Sa usapan nyo ni PRRD, may hiniling po ba siya sa inyo? English. Yeah. Okay. Yes. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, "Do not leave the country. Do not leave the Philippines." And so I told him na I know, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer. So I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. And yes, do my work. May defense team na po ba si PRRD, ma'am? Defense team, yes. We already have a lead counsel. And there will be meetings with, we had a meeting with him yesterday.
And then we will have a meeting in person when he arrives this weekend. And how many are there? Pinangalanan na ba siya? Is it Nicholas Kaufman po? Okay. Yes, the president already appointed on term. Yes, the president already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Ma'am, let me just go back to what he said to you, telling you not to leave the Philippines. Yes. What was the specific concern about it? And if you can also address yung, kasi according to Malacanang, they gave you a travel authority until April 30 in several countries. Ano po kaya yun, ma'am? Ano yung reason for the travel? My travel? Yeah. The moment that I felt that it was an extraordinary rendition, the moment that it was I felt that it was a kidnapping because they were holding him in 250, which is the air base of the Presidential Airlift Wing. I felt that he will not be able to leave that place, but he will be taken to wherever. At the time, we did not know. At the time, we did not know, so we were preparing for a list of countries where he may be taken. So, and at the time, I did not know how I will be able to enter that country. So, we had to apply for travel authority for countries because I did not know how I would be able to travel. Okay. So, hindi siya necessarily pupuntahan VP or kumbaga i-complete yung travel up to April 30? With regard to the date, no. No Because naman. at the time, I did not know also how long Right. was I gonna be, how long was I gonna be, yes, wherever he is. So, we applied for until April 30th. But it doesn't mean that I will be here until April 30th. Yeah. So I will be here until the legal team is doing their work already, and another relative is here to assist him. Did he explain his concerns why you shouldn't, leave the Philippines? He said that yes, I should immediately go back, just leave him here. But I said no, I cannot do that because no one will decide for him outside. So very limited people have access to him right now. So I told him that I just have to form that legal team. Then I can work remotely in the Philippines, talking to the legal team, and then yes. So I just need the next of kin to come here, and everyone's applying for visa right now. Pero wala po siyang fears that it will be taken advantage of your absence? Well, he did not express fears about taking advantage. Some people or whoever taking advantage of my absence, but he repeatedly said that you must not leave the Philippines. You must go back to your country. You're not supposed to be here. And then I insisted that yes, I know what I have to do, and that I just need to set up something here in The Hague, and then I will immediately go back to the Philippines. VP, What was the disposition for and demeanor of the president when you saw him? And were you able to see po yung detention center, detention area for the former president? No, I was not allowed inside his detention area. We met in the visitors area, and the demeanor was, he looked well rested. I asked him that. I said, you look well rested. And then he said that, well, I don't do anything here except sleep and watch TV because he has access to a TV. And then I also, and then I asked him about the food because I know his preferences for food. And then he said, yes, well, that's my only complaint is that I really miss Filipino food.
specific mo? Kuan mo gud na sa Bisaya ba kanang Inununan. paksiw kanang Inununan. Paksiw lang. paksiw paksiw na isda Ayan, inununan sa Bisaya. inununan ya hindi na paksiw inununan BP, BP, inununan. any comment po doon sa plano ng mga otoridad na i-raid po yung tahanan ng mga Duterte sa Davao City? Ito ba ay makonsider nyo na part sa para pabagsakin ng mga Duterte family? Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, of all the members of the family. And I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables and then just allow them to do the search. And then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well because that is the template that they did with former Congressman Arnie Teves. It's exactly the same template. So I told them that it's pointless. It's pointless to fight. So just allow it to happen. It doesn't mean that that search is illegal. But then I told them that no one should be hurt. No one should resist. Just allow them to do whatever that is illegal. Ma'am, any comment po doon sa sinabi ni PCO Yusek Castro na walang kidnapping na nangyari sa lahat po ay may papeles tungkol po sa pag-aresto kay PRRD? Well, it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Yes. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition. But for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRRD ng interim release? That is something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I'll also add that because I told him a lot of people are crying. They are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. So remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and send this. So, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. Mag-English pa po, sir? Yes. Okay. Kasi... Tagalog lang. Wait lang. Sandali. Okay. Sige. Gadget lang, ha? Gadget lang. I'll start with, first off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former presidents. We can feel your love. We can feel your anger. We can empathize with everyone.
everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is that is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. The failure of the government to address peace and security in our country. So, Your flowers, why is it? because I wanted to give it time, airtime. I wanted to give the flowers airtime because I don't know who gave this, but the people who gave this made efforts to go to a flower shop and buy flowers. So I wanted to give it airtime, just to say thank you to those who took time to buy flowers. They know I love flowers, so that's Okay, address that. Now, she will now address the Filipino community. Harap ka na dito, PPO. dito sa Okay, because this is a meeting. Yan po mga tambay, ang ating pong Vice President, ang update niya po sa The Hague, sa Netherlands. Kompleto po ang lahat, sinagot niya po lahat mga tambay. At talagang una-una po, yung sinabi po ng kabilin-bilinan po ng dating Pangulong Duterte, mga tambay, ang lahat po ay may hangganan mga tambay. Wala pong forever, totoo po yun. At pati po yung pinipilit po ni Claire, ni Yusek Claire Castro na lahat ng ginawa ng gobyerno nila ay legal, hindi po kidnapping. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Nakita po ng buong mundo kung ano po ang nangyari ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Pati po ang mga matatalino. Di po ba? Ang matatalinong abogado, ang matatalinong mga Chief Justice, mga retired Chief Justice ng ating bansa ay nagsalita na. At pati ang Senado nagsalita na kidnapping ang ginawa. Ang nagpapakabobot, nagpapakatanga na lang po yata ay ang isang Claire Castro. Dahil po sa sobra po yatang kapituko sa kanyang kapangyarihan yata, mga tambay. Nakakahiya lang. Isa pa naman siya abogado. At siya rin mismo nagsabi kung ano ang tamang proseso. Sinabi niya yon, yung tamang proseso kung paano po yuhulihin at iseserve ng isang ICC ang warrant of arrest. Kailangan dalhin sa lower court. Siya nagsabi. Nangyari po ba yun? Ngayon po ay nagpapakabobo at nagpapakatanga na lang po yata ang isang Claire Castro. Ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino. Yung naniniwala na lang po siguro sa kanya ang bobo, tanga at gago. Di umano mga kabayan. Ayan po, ang ating dating Pangulong Duterte ay siyempre po maayos naman po ayon po sa Vice President. At siyempre po, talagang kung siya po ang tatanungin ay gustong-gusto niya na pong umuwi sa ating bansa, mga katambay. Sa ating bansa, gusto niya na umuwi. At pati po yung mga pagkain na kahit papaano, naibigay na rin po yung request, yung kanya pong siyempre Filipino food. At siyempre gustong-gusto nga niya, yung sinasabi po ng ating mga kababayan at Vice President, yung paksiw na isda. Siyempre lutong Pinoy, masarap po yun, di po ba? Talagang kahit naman po sino, hindi po tatanggihan yan, lalo kung paksiw na isda, di ba? Napakasarap po niyan. Kaya nga lang po, nakakalungkot lang po ang nangyari po sa dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Talagang ibang klase ang ginawa po na paghuhudas at pagtataksil ng ating gobyerno ng binagoong Pilipinas. Nagkaroon po tayo ng presidente na hudas, taksil, mga tambay. Yan po ngayon lang nakita ni Kamanong sa talambuhay po ng inyong lingkod na nagkaroon tayo ng presidente na ganito, mga kababayan. Ibang klase. Nagtataksil ka sa kapwa mo presidente, ipamigay mo dahil po sa sobrang kasakiman yata at kagahaman sa kapangyarihan na ayaw na mawala yata sa kanila, mga kabayan. At yan po, at pati po yung kanyang travel ay talaga kinu-question pa ng mga mainstream media, mga tambay, na kinu-question daw ng Malacanang kung hanggang kailan at hanggang parang sinasabi yata hanggang 30 lang, mga tambay.
ang sinasabi ng mainstream media at ng Malacanang daw po. Yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, mga kabayan, isang vice president at alam niya na kinidnap ang kanyang tatay. Magkakaroon ka ba ng question diyan? At yung kanyang opisina na Office of the Vice President, walang problema yan. May mga tao yan. At limitado ang kanyang posisyon. Pati nga ang kanyang budget nilimitahan Di ba? Di ba? Kinitil nila budget ng Office of the Vice President Saka ang Vice President, subukan nyo maging presidente yan. Saka nyo sabihin kung paano magtrabaho yan. Di ba? Lahat ng problema ng bansa matutugunan ng Vice President. Ikumpara sa pinagmamalaki ng mainstream media at ng mga oligarko yata at makakaliwa na paboritong-paborito nila na may presidenteng may issue ng pulburon. Di ba? Kasi nga, hindi naman nila natutugunan ang problema ng bansa ayon sa Vice President. Di ba? Kahirapan. Di ba? Kahirapan lang. Hirap na hirap sila Trabaho. Di po ba? Hirap na hirap sila. At ang napakaraming problema ng bansa, korupsyon. Di po ba? Pamumulitika. Ano pa? Pulburon. Makakaliwa. Di po ba? Terorista. Nandiyan lahat sa atin ang problema. Pero ano ang tinutugunan nila? Pabagsakin ng mga Duterte. Kaya yung sinasabi nga ng dating Pangulong Duterte, may hangganan ng lahat. Walang forever. At yung parusa. Hindi ka makakalusot sa ginawa mong kasalanan. Yung parusa. May parusa po yan. Sa ngayon po, akala kasi na nakaupo ngayon, ay forever na sila dyan. Hindi na sila mawawala dahil sa pera, yung kapangyarihan. Yan din yung sinasabi natin sa mga men in uniform. Hindi po kayo forever dyan. Sana naman, iayusin nyo ng bansa. Pinag-aral kayo ng taong bayan. Taxpayer money ang ginamit sa pag-aaral nyo. Pero saan kayo naglilingkod, mga men in uniform? Hindi naman po lahat. Yung mga may estrelya sa balikat. Ano na po nangyari sa inyo? Bayan, taong bayan, nakikiusap na sa inyo, pero puro tulog yata kayo. Tulog, bingi at pipi. Hinayaan yung kidnapin ng isang dating Pangulong Duterte. Ibang klase kayo. Yan ba sasabihin nyo na kayo para sa bayan, para sa Pilipino? Hinayaan nyo ipamigay sa banyaga nang hindi nakakuha ng due process? Nakakahiya kayo. Naturingan may mga estrelya pa kayo sa balikat. Pero nasisilaw yata kayo sa pera. Hindi kaya. Kaya nakakalungkot lang mga katambay. Nasaka yung ginawa sa atin ng mga naglilingkod sa atin ngayon, pati men in uniform, nakakahiya. Nakakahiya mga tambay, lalo-lalo sa buong mundo na ganito ang nangyari sa ating bansa. Meron tayong men in uniform, meron tayong judicial na walang nagawa. Meron tayong pangulo na huda sa taksil. Mga taong gobyerno, walang nagawa, nagkaisa sa lahat ng ginawa nila. Magkakaisa. Nakakahiya tayo sa buong mundo bilang Pilipino. Nakakahiya, mga kabayan, na nagkaganito ang ating bansa. Ibinangon sa kahihiyan ng dating Pangulong Duterte, nirespeto na tayo sa buong mundo, na nagkaroon tayo ng magaling na leader, kinilala ang Pilipinas na muli, pinagkatiwalaan, kahit papaano, nagkaroon ng respeto ang mundo sa atin, ang iba't ibang bansa ngayon. Paano re-respetohin ng bansa natin kung ganito ang sitwasyon ng ating bansa ngayon? Nagkaroon tayo ng presidente na may issue pa ng pulburon at hindi marunong sumunod sa batas at traitor at hudas pa. Di umano. Nakakahiya. Kaya yung sinasabi nga sobrang panggigipit na ginagawa nila, panapanahon lang yan. Gawin nyo ng gawin. Gumawa kayo ng gumawa ng kasamaan, may hangganan po yan. At ang taong bayan ay hindi naman po mananatiling tanga, bobo at gago at kayang-kaya nyong gaguhin ng gaguhin dahil gamit ninyo ang pera ng bayan. Limitado lang po yan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon magtatagumpay po kayo, mga kabayan. Yan po mga kabayan, at yung iba po, mahaba pa po yan. Pwede po nyong panoorin yan, yung interview po sa ating Vice President. Napakahaba po niyan mga katambay. At least ipagpapasalamat po natin na maayos po ang sitwasyon ng ating dating Pangulong Duterte sa The Hague. At okay naman po yung kanyang legal team. Ginagawa naman po ng paraan
na talagang ang dating Pangulong Duterte ay talagang maiuwi ng bansa at talagang lahat ng ibinigay na problema dahil gamit yata ang pera ng taong bayan. Alam naman po natin yan na pera-pera po yan. Hindi naman po tatanggapin ng isang katulad ng ICC yan kung wala yatang malaking perang. Pabuya po yata yan dahil una-una nilabag na po nila ang kanilang Rome of Statue kung paano po arestuhin ang kanilang sinasabing uusigin. Ibang-iba po sa kanilang batas, sa kanilang Rome of Statue kung paano po kumuha ng sinasabing uusigin. Nakita naman po natin mga tambay, sa bansa pa lang natin sablay na ang nagkaroon tayo ng presidente na hindi marunong sumunod sa batas at nagkaroon tayo ng mga general, mga men in uniform na walang kaalam-alam yata sa batas. Puro po pamumulitika, mga kabayan, dahil may sinusunod po silang politiko at hindi po sila naglilingkod sa bayan. Yan ang mabigat po nang makapasok po ang binagoong ang Pilipinas. Kaya po umaasa po tayo mga kabayan na yung hangganan nila ay matapos na. Yung walang forever kasi mga tambay, matatapos po lahat yan. Kaya po wag nyong galitin ng mga Pilipino, mga kabayan. Ang Pilipino po ay hindi naman po yan mga duwag. Hindi naman po duwag ang mga Pilipino, mga tambay. Iniintay lang po niyan. Dahil nga po ang mga Duterte po ay talagang ginagamit po ang batas. Ang batas. Pero once po na nagsalita na yan at talagang sobra ng panggigipit ang gagawin nyo dyan, kakapit na po sa patalim yan, mga tambay. Hindi kaya? Kaya huwag nyong galitin lalo ang mga Duterte. Kasi pag nagsalita yan, napakaraming Pilipino ang talagang magagalit ng husto at baka lumabas na lahat halos ang Pilipino. Iniintay lang po nila siyempre po ang pamilya Duterte sa mga bagay na yan. Komento ko po yan mga tambay. Muli po mga tambay, maraming salamat po. At siyempre po, panatilihin po natin na isama sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalusugan, siyempre po, kalakasan, at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa dasal at panalangin. At siyempre po yung pag-iingat po sa Vice President na napakarami pong nagpapabagsak at gamit na gamit po ang pera ng taong bayan sa pagpapabagsak po yata talaga. Dahil ayaw na mawala nila ang kapangyarihan na ibinigay sa kanila. Unbelievable. Thank you po mga tambay sa mga nakakagusto po at na tumatangkilik po sa ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po. At siyempre po lalong-lalo sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697 at si Rosalina Team 888. Thank you po mga kabayan sa inyo po mga biyayang pinagkakalob. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, paalam po munang muli mga tambay, paalam po muna. Ingat po tayo mga kabayan. Sa muli po, paalam, bye-bye.